Hi mga Inday! Good morning! It's another blessed day. So meron na naman akong salading ginadala mga Inday kasi may tanim kaming miracle fruit dito sa likod ng aming bahay. So marami siyang bunga pero sa family ko dito mga Inday walang gagawa ng juice niya. So nung dati nasayang lang yung bunga ng miracle fruit, naraot lang mga Inday. Simula kasi nung nawala yung mama namin, wala nang gumagawa ng miracle fruit namin dito. So, kukunin ko yung miracle fruit tapos ibigay ko sa kapitbahay at saka dalhin ko sa cousin ko. Tara! Ayan mga Inday, ito po yung miracle fruit natin. Tingnan nyo. Ang bunga niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6 na bunga po yung miracle fruit natin mga Inday. At tingnan niyo po yung nasa ilalim mo, ang laki-laki. Halika, ano mo yun. Ito mga Inday, nag-yellow na siya. Pero yun, ang laki. Ang laki. Hindi pa natin yan kukunin. Ang kukunin ko is ito kasi matagal na ito dito. Tapos itong isa, dito. Ayan, dito dayo, kitang-kita dayo. Ang laki dayo. Ano mo? Ang laki-laki. Na dito pa sa taas. So, ito yung kukunin ko ngayon. Ay, kagat! Ay, bugatan! Ang bigat pala! Ito pa, isa. Bugata. Bigat pala. Yak, nakatunog kog tae. Yak, tae. Nakatapak ako ng tae, Inday. Dalawa lang yung kinuha ko kasi yung isa ibigay ko sa cousin ko tapos yung isa ibigay ko sa kapitbahay. Kasi ang sobrang hassle kasi ang magawa ng juice nito mga Inday. Nakikita ko noon, napapansin ko na si mama yung gumagawa ng juice nito. Sus ko, napaka-hassle. So, tinatanong ko yung kapitbahay kung sinong willing magawa ng miracle fruit. Ibibigay ko ito mga Inday para hindi masayang. Tapos hihingi lang ako ng konti para matikman. Hi mga Inday, andito kami ngayon sa aming bagong nakuhang lupa mga Inday. May tubo na rin at ito yung lupa, ang kapatid ko nagkuha nito mga Inday. Ganito kalawak yung lupa na nakuha niya dito. Tapos sinabayan ko siya kasi gusto ko makita din yung mga tubo. At medyo malayo ito sa amin mga Inday. Kumukuha siya ng 45 minutes para papunta dito. So napakalayo. So pag mag-harvest na siguro ng tubo, sinabi ko sa kanya baka mahirapan siya na mag-harvest kasi baka hindi mapasok ng truck dito. Yan, wala masyadong bahay. Yung mga bahay dito is malayo. Nung nagkaedad na tayo mga Inday ba is lupa na yung natin, kinabibisihan natin. Wala, mag-invest ng lupa. Ito mga Inday is for siguro 8 years tong lupa na ito. Tapos 60,000 for 8 years. Tapos pag after ng 8 years, ibabalik lang na may-ari yung pera na binayad namin. Pero sa ngayon, ang nabayaran ng kapatid ko is 30,000 lang. Kasi iba yung 30,000 sa next na daw na maka-harvest ng tubo. So ngayon, 30,000 lang itong lupa na ito mga Inday. Now, mga Inday, may talabang dumating dito sa bahay namin. At first time pa nakakain ng mga kapatid ko ng talaba. So atin silang i-challenge while kakain ng talaba mga Inday. Dapat mag-English lang. Spoon! Uy! No magic words? Please! Talaba rin yung mga may kanya-kanya silang mga channel dito. Ayan yung talaba mga Inday. Kaya na overpating nung yung laki. Sister, what can you see? What can you say? This is my knife. You get your knife. Quiet.
I'm not allowed to eat talaba because I'm a vegetarianism. Vegetarianism. You, sister, how is you? I'm very thankfulness. Oh, sister, you eat the talaba. Don't disturb me. You know what? Talaba is very good for breastfeeding woman And postpartum woman. yeah. It helps to, you know, This talaba is only for a mother. But there's so many people here is not mother eating talabahin. it's very hard to open the talaba. I don't really like talaba, but everyone is eating like an Talaba. Do you know how to eat talaba? no. I know how to eat talaba. I saw it on the video. It's so hard for you to eat this kind of things. But I will try to open. I'm out in. Don't you know that is for the baby? Water. Okay lang. I'm okay. I don't want to eat another. Remove. Maybe my. How is the talaba that you asked? It's yummy, but I think this one is very special because it's different. No, let me. I'm expert. Hoy, that is a stone. That is a stone. Okay. That is a stone. No, the talaba is like a stony. Oh, this is the stony. Oh, you open. My feet update. It's not itching, but it's worse to look. It's all my feet finger. Ew. Ew. Hi mga Inday, good evening po sa inyong lahat. Kakatapos ko lang po mag-live sa YouTube, nag-live selling. Tapos nag-ano po ako sa Malunggay kami dito. Tapos dumating po yung kapitbahay namin mga Inday. Galing po sa palengke. Tinawag niya ako dito while nagtatrabaho ako. Naglilinis ako sa sahig. Tapos binalita niya sa amin na yung kapitbahay namin dito. Yung, kita yung may bahay doon mga Inday. Oh, yung may ilaw. Ngayon lang talaga inanaw sa amin mga Inday na naghikog, nagbigti mga Inday. So, hindi namin inaakala na may problema pala yung si kuya ng kapitbahay namin dito kasi nakausap pa namin siya kahapon. Tapos yung kapatid ko, kaninang hapon mga Inday, nakausap pa rin niya si Uncle Bubong. Tapos ngayong gabi, nagpakamatay, nagbigti. So, kaya pala may mga pulis kanina dumating doon. Tapos, yung kapitbahay namin dito, sinabi sa akin na namatay daw si Uncle Bubong, yung kapitbahay namin mga Inday, nagbigti. Hala, Diyos ko. Kahit ano talagang hirap ng buhay, wag na sana tayo magbigti-bigti kasi hirap lang sa atin yung buhay mga Inday. Hiram itong buhay, wala tayong karapatan na ibigti yung ating buhay kasi hiram lang natin to. Ang Panginoon lang ang may karapatan na kumuha sa buhay natin. Pero siguro hindi na agapan, may problema, hindi na agapan. Ewan ko, hindi ko alam mga Inday, pero nakikita ko si Uncle kanina. Tapos yung kapatid ko, nakikita ko pa rin siya, nagtatrabaho siya sa munisipyo dito sa amin mga Inday. Tapos yung nalaman namin na nagbigti siya, nagpakamatay siya, yung mga aso sa paligid namin mga Inday, tahol lang tahol. Yung mga aso dito sa paligid, grabe. So nakikita niyo yung last live ko, yung 2 oras na live ko mga Inday, makikita niyo doon yung reaction ko at saka yung reaction ng mga pamilya ko, yung mga kapatid ko at saka yung papa ko. Ang nalaman namin na yung talagang sobrang lapit lang na bahay dito sa amin, yung asawa niya nagbigti. Tingnan niyo dito mga Inday, bahay namin naghikog, namatay yung kapitbahay, yung in front lang talaga sa aming bahay mga Inday, naghikog.
Bobo. Patay. No, takang tao diyan. Namatay sa Uncle Bobo. Ha? Namatay sa Uncle Bobo. Bobo? Naghikog. Ang dami. Karong na po. Mo dito na pulis ta nagigugubo. Naghikog sa Uncle Bobo. Patay. No, nanay takang tao. Adahan. Ha, karong na po. Mo dito na. Ikaw sa bubo. Nahikog. Sarod asa. No, dagang tao diha. Doon mga inday. Hindi pa siguro yan nabalsamar si Uncle Bobong kasi ngayon pa yung gabi na nagbigti. So kasi hindi namin alam kung saan siya nagbigti kasi gabi na mga inday, walang nakakita. Timing pa yung mga inday, malaki yung buwan. Extension wire na gamit niyang hikaw. Extension wire? Extension wire na yan. Dahil sulod sa balay pimpin. Anong kiyapas pa rin pimpin? O sa rin oras sa hikog? Nga, alas 1 ko lang. Alas 6 kapin. Alas 7 ba? Basta kayo. Asa din yung pimpin ba? Di tao diya? Hindi ulit. Dito na sila nga plus for templates. Maba ako na. Ako nung taas ko na. Huwag mo nga. Hindi ko na yung muntil dito. Buhay na dito kayo. Makatungkag naman ka. Ayan mga inday, kakatapos ko lang pong shower, maghakbat at sakit yung puson ko. Mag-i-intro na sana ako mga inday pero biglang sumakit yung puson ko. Ganito ako kapag stress ako this month, pag yung month is stress ako mga inday, at kapag parating yung menstruation ko, sobrang sakit yung puson ko. So, mga 1 week ako mag-struggle na ang bilis-bilis ng sakit ng puson ko. Ang sakit talaga. Tapos, mawawala siya. And then, later on, babalik naman yung sakit tapos mawawala. Tapos, during my first day of cycle, mga inday, doon ang sakit talaga. Na-experience ko or na-notice ko ba na kapag hindi ako masyadong busy or stress sa buwan na yan, kapag during ng menstrual cycle ko is hindi masyadong masakit. Minsan nga kapag nung nagta-travel ako mga inday, kasi busy yung utak ko, masaya ako, nakikita ng mga bagong kaibigan at sa mga lugar, yung dumating yung cycle ko doon, wala akong masyadong na-feel. Sabi ko, ang ganda yung pakiramdam ko ngayon kasi wag nagta-travel ako, sobrang komportable lang ako mga hindi kasi walang sakit. Pero lately paulit-ulit yung nararamdaman ko ba, so siguro ito yun mga inday na yung sakit ng puson ko is parang ganun talaga, tapos para siyang bragisuntok sa sulod ba, and then after seconds mawawala naman yung sakit. So anyway, nagpa-check up naman ako sa aking OB-GYN, tapos yung PCOS ko, lumiit na daw yung PCOS ko mga inday. So hoping na liliit at hanggang mawala na talaga yung PCOS ko. Tapos yung mga balahibo ko dito mga inday, so balahibo ko sa paa, sa leg is mas tumataas. So one of the sign na may polycystic syndrome yung babae is tumutubo yung mga buhok dito, at saka yung buhok sa balat natin, tumutubo siya ng mataas. At yun yung isa sa pinakaunang way na malalaman ng doktor na may PCOS yung isang babae at kailangang i-treat. So ang dami kong tinake now. Nag-take ako for my PCOS syndrome. Nag-take din ako para sa aking kati-kati sa aking paa. As you can see, nakikita nyo man yung video ko sa paa ko mga inday. Yung paa ko na yun na nakikita nyo sa video is after akong naligo at saka naglinis sa CR ko mga inday. Tapos after nung naligo na ako, after ko maligo, ganun yung result sa paa ko. I'm thankful kasi nawala na yung kate, pero yung balat niya, ganun mga inday, sobrang nakakadiri tignan. And basta thankful lang ako kasi lalo na pag kumati siya, grabe talaga yung epekto mga inday. So, ngayong gabi, nagla-live ako. Tapos, nakikita niyo naman po sa live kung sino yung nakapanood ng live ko na
na-end yung live ko kasi may balita kaming na-receive na yung kapitbahay namin dito, just in front of our house, is nagbigti, nagpakamatay mga inday. Si Uncle Bubong is talagang isa siya sa mga kapitbahay namin dito na simula bata pa kami, kilalang kilala na namin sila nga na family. So siguro si Uncle Bubong is stressed, depressed, at napakadelikado talaga kapag hindi natin naagapan ng ating stress or yung depression natin. At napakaswerte lang din natin kung marunong tayong mag-handle ng ating stress sa buhay, kasi kagaya nila na may mga tao na bumibitaw na sa buhay nila kasi nga parang hindi na nila kaya, which is according to the Bible is that's a sin, kasi wala tayong karapatan na kung napatayin yung sarili natin or mawala tayo sa mundong ito based lang dahil sa kagustuhan natin. Wala tayong karapatan doon dahil only God give us life. So, ang Panginoon din ang may karapatan na kumuha ng ating buhay. But anyway, we cannot judge mga inday. I can just share na sana kung may mga problema man tayong dumating sa ating buhay, let's surrender it to God, let's pray it to God, kasi siya lang yung ating number one listener, number one savior na alam niya kung ano yung pinagdadaanan natin. So please, whoever na stress man kayo or ano man yung problema sa buhay nyo, just run into God, kasi proven and tested na po sa marami yung mga inda, especially me, na I share my life to public. I thought before is okay lang kasi masaya ako kasi nakaka-receive ako ng mga positive comment, additional experience doon sa mga nagko-comment na nag-share kayo sa akin ng opinion nyo, nag-share kayo sa akin yung mga positivity at yung mga bagay na na-experience nyo na pwede kong ma-experience through your comment. So na-encourage din ako, but I'm not ready na doon pala sa pag-share ko sa personal life ko sa YouTube is doon rin makaka-apekto sa akin. Isa sa yung relasyon namin ni Eric, yung mental ko, talaga nakaka-apekto po talaga siya. But I'm starting to adapt it, and I'm starting to learn and kung paano i-handle. So ngayon mga inday, hindi natin talaga hawak yung mga opinion or mga thoughts ng mga tao. If they are judging you or if they are judging me, I'll accept that mga inday, kasi ito nasimulan ko na, and it's not fair na aalis na lang ako dito sa YouTube na andyan naman kayo na sumusuporta sa akin, although there are many people na walang nag-unsubscribe, na hindi na tumitingin kasi nga may mga ganyan sila. Pero anyway, I still do believe na may mga tao pa rin na sumusuporta sa akin, at nagbibigay sa akin ng encouragement na magpatuloy lang sa buhay. So, yung kapitbahay namin dito is may dalawa siyang anak, and sobrang nasasayangan ako, at saka sobrang naawa ako sa pamilya na niya na iwan. At yun palang ginamit niya sa pagbigti mga inday is yung electric wire, kasi doon sa bahay ng anak niya, which is in front lang din sa bahay nila mga inday, walang tao. So yung asawa niya, sinabihan niya yung asawa niya na pumunta ka muna doon na magkuha ka ng gamot, kasi may gas-gas daw siya dito sa kamay, or may sugat daw siya dito sa kamay niya. Gusto ng asawa niya na kumuha ng bayabas para igamot dito. So umalis yung asawa niya mga inday. Pagbalik, mga alas 6 ng gabi siya umalis. Pagka alas 6 din, more than 6, ayun na nakita na yung asawa niya na nakabitay doon sa kabilang bahay, which is madilim na mga inday. So okay, dito sa bahay na ito, dito po siya nagbigti mga inday. So may konti-konti lang talaga yung gap sa paa niya, at saka sa sahig, at saka sa kahoy, kasi daw kapag hindi niya gusto magpakamatay, sigurado hindi pa siya mamamatay doon, kasi marireach lang niya ang floor. Pero talagang gusto niya talagang gawin yun, kasi pagdating ng asawa niya is yung paa niya is nakaganon, hindi naka-straight, parang nakaganon ba,
parang motive niya talaga na magpakamatay. Tapos dito sa kapitbahay namin na may tindahan, sinabi niya na babayaran na daw niya yung utang niya na 79 pesos kasi huling pagkakataon na daw yun na mabayaran at makautang siya. So akala ng kapitbahay din namin dito is nagjo-joke lang siya. Pero ayun mga inday, segundo lang or hindi man lang nakaabot ng isang oras na nagkita kami dito. Nagbayad siya ng utang dito sa kapitbahay namin. Ayun, nabalitaan na namin, napatay na siya. So hindi na lang siya dinala sa hospital, diniretso nila sa Fernaria mga inday. Tapos nag-wait sila ng 24 hours bago nila binalsamar. Bukas bibisita kami ulit doon mga inday. So mahirap man, lalo na sa mga tao na iwan dito sa mundo na mawala ng mahal sa buhay. But please, surrender your life to God. At sana po matutunan nating leksyon na kahit ano man mga pagsubok na dumating sa ating buhay, let's fight and pray and surrender to God. And please, hindi po easy magkaroon ng depression, pero isa lang po ang masasabi ko at ipapayo ko, never commit suicide kasi kasalanan po yan. So, let's strong our faith to God. Kahit na hindi man tayo perfecto, as long as we have the connection and connection and relationship with God. So, ayan lang po muna ngayon mga inday. And see you in my next video. God bless.